Mga customer, handa na ba kayo sa isang nakakilabot na revelasyon? Sa nakaraang bahagi, akala natin na nagkakalapit na muli ang puso ni na Lara at Calix matapos ang gabing yon sa kondo. Pero teka lang, huwag kayong magpadala sa tamis ng kanilang mga salita. Dahil sa chapter na to, hindi lang tensyon sa pagitan ni na Lara at Tamara ang ating masasaksihan, kundi ang unti-unting pagbaba ng mga maskara. Nagbalik ba si Lara dahil sa pagmamahal o dahil ba sa isang kasunduang itinanim ni Lolo Matias? At higit sa lahat, totoo bang lahat ng sinasabi ni Lolo Matias? O baka naman may sariling agendang matanda na maglalagay sa kanila sa panganib? Isang masakit na katotohanan ang bubulaga kay Calix. Ang malaman na ang taong pinagkakatiwalaan niya ay may tinatagong sikreto mula sa nakaraan. Handa na ba kayong malaman kung ano ang susunod na mangyayari? Tara, tunghayan natin ang bawat detalye. Calix, nakahanda akong tumulong. Hindi lang ako, kami. Hindi ka namin iiwan, sabi ni Lara. Ayaw niya ng mangako dahil alam niyang aalis din siya. Tumango na lamang ang lalaki, halatang dismayado sa sagot niya. Ihahatid na kita. Alok nito, umiling si Lara. Wag na. Susunduin ako ni Santi. Bahagyang tumigas ang panga ni Calix sa nadinig. Kung yun ang gusto mo, at wala itong ibang sinabi, agad itong bumalik sa opisina. Sandali siyang nanatili, nag-aalangan. May parte sa kanya na kumbinsido na tama ang desisyon niya. Pero bakit ganoon? Parang may bigat na naiwan sa dibdib niya. Hindi siya mapakali. Sa halip na hintayin si Santi ay nag-send siya ng message na wag na siyang sunduin. Bumalik siya sa executive floor. Kailangan siya ni Calix. Pagpasok niya nadatnan niya itong nakaupo sa sofa, hawak ang isang bote ng alak at kasalukuyang tumutungga. Halata sa anyo nitong bigat ng pagod at sakit na pilit nitong tinatago. Gabi na para magpakalasing, uuwi ka pa. Malayo ang mansyon. Tama na yan. Malamig pero may halong pag-aalala ang tinig niya. Itinaas ni Calix ang tingin, bahagyang nagulat sa presensya niya. Akala ko susunduin ka ni Santi. Baka naghihintay na sa'yo yun. Iwan mo na ako, sanay naman ako mag-isa. Hindi niya ito pinansin sabay lapit sa mesa. Kumuha siya ng juice sa mini ref at binuksan. Kung iinom ka, samahan pa rin kita. Hindi ka nag-iisa. Tahimik siyang umupo sa tabi nito. Ilang sandali napansin niyang paminsan-minsang paglambot ng ekspresyon ni Calix. Isang bagay na matagal niya nang hindi nakikita. Hindi na itong matapang na CEO, kundi isang lalaking pagod, sugatan at nangangailangan ng kasama. Pagkatapos maubos ang isang bote, halata nang nahihilo si Calix. Pinilit nitong tumayo pero muntik nang matumba. Agad niya itong nasalo kasi kumuha pa ito ng isa pang bote. Ihahatid na kita. Nabaliktad na. Siya na nagyayaya na ihatid ito. Inagaw niyang bote ng wine kaso'y muli nitong binawi. Lara, hindi na kailangan. Anito, pero halos bulol na. Muli nitong tinunggang alak na parang tubig lang. Tara na, tumayo ka. Ako nang magmamaneho. Marinang tono niya, ngunit maingat ang hawak niya sa braso nito. Sa huli, hinayaan na lang siya ni Calix. Mabigat ang katawan nito, kaya halos kargahin niya na papunta sa elevator. Sa bawat takbang, ramdam niyang init at bigat ng presensya nito at kahit ayaw niyang aminin, kumakabog ang dibdib niya. Pagdating nila sa lobby, naisip niyang masyadong malayong mansyon ni Calix. Ang pinakamalapit, ang condo unit nito, doon niya na dinalang lalaki. Pagpasok nila sa condo unit ni Calix, agad siyang natigilan. Nasa sofa si Tamara, nakahiga na parang sariling bahay at ang suot nito'y manipis na silk nightdress na halos lantad ng buong katawan. Nang magtamang mga mata nila, gumuhit ang isang mapanuksong ngiti sa labi ng babae. Finally, dumating ka na, Calix. Sweetie, kanina pa ako naghihintay sa'yo. Malanding sabi ni Tamara, sabay tayo't lapit upang kuhanin sa kamay niya si Calix. Mariin siyang pumikit, pinigilan ng sariling sitahin ang babae. Inilayan niya si Calix hanggang sa sapat maingat itong inihiga. Halatang lasing na lasing ang lalaki. Halos hindi na makagalaw. Agad lumapit si Tamara, bahagyang tinulak siya. Ako nang bahala sa kanya. You can go. Mariing kumuyom ang kamao niya. Gusto niyang wag umalis. Gusto niyang manatili talagaan si Calix. Pero sa sitwasyon, wala siyang laban. Malamig na tumalikod siya at naglakad papalabas ng unit. Paglapit niya sa elevator, lalo pang bumigat ang dibdib niya.
Para siyang sinasakal. At doon, biglang sumagi sa isip niya si Tamara ay may koneksyon kay Santi. Mabilis siyang lumingon at nagpasya. Hindi siya pwedeng umalis ng basta. Muli siyang bumalik at kumatok sa pintuan ng kondo. Mahigpit, sunod-sunod, puno ng determinasyon. Sinabayan niya na ng doorbell hanggang sa bumukas ang pinto at pumungad ang mukha ni Tamara. Nakataas ang kilay, nakangiti ng mapiit. Oh, hindi ka pa rin pala makaalis. Ano pa bang kailangan mo? Gusto mo pa bang manood sa gagawin namin? Mariin siyang tumitig, hindi nagpadaig. Nakalimutan kong ibigay ang susi ng kotse. Mabilis itong hinablot ni Tamara. Go! Chupi! Abala ka! Bago pa ito makapagsara ng pinto, hinarang niyang braso at mabilis na ipinasok ang sarili sa loob ng unit. Excuse me. Malamig na sabi niya, diretsong tingin. Hindi ko iiwan si Calix na ganitong kalagayan niya. Napakunot ang noon ni Tamara, halatang naiinis. Anong karapatan mo? Akong girlfriend niya, tas histan. Alam mo kung anong karapatan ko? Akong asawa niya. Just in case nakalimutan mo. Asawa ka nga niya sa papel, pero alam nating dalawa na wala nang saysay yon. Ako ang kasama niya ngayon. Ako ang kailangan niya. Makakaalis ka na. Ramdam niyang pagpulo ng dugo. Kahit na ano pang sabihin mo, may mas karapatan ako manatili sa tabi niya kaysa sayo. Tumindi ang tensyon. Sandaling katahimikan, tanging huni ng aircon at mahinang ungol ni Calix mula sa sofang maririnig na magsalita si Calix. Lara, come here. I need you. Anitong tinaas ang dalawang kamay. See? Patuyang sabi niya sa babae. Lumapit siya sa tabi ng asawa, inalis ang coat nito at ipinatong sa dibdib nito para hindi ginawin. Napatitik siya saglit kay Calix. Si Tamara naman nakatayo sa gilid, napapabuntong hininga at nagbabantang sumabog. Lara, huwag mong isipin na makakabalik ka pa sa buhay ni Calix. Wala ka nang babalikan. Malapit ka nang tuluyang mawala sa Mega Wide. Hindi siya nagpatalo, diretso siyang umupo sa tabi ni Calix. Mahigpit ang hawak sa kamay nito. Kung may mawawala man, malamig niyang sagot. Hindi ako yon. Aba, napakatapang mo na. Baka hindi mo ko kilala. Anitong tila torong manunuwag. Iba na talagang panahon ngayon, mga kabit ng matatapang. Sino ka nga ba, Tamara? Aniya sabay lapit sa babae. Hindi sumagot si Tamara. Sa halip ay binuksan ang pinto tinaboy si Lara. Umalis ka na. Ako nang bahala kay Calix. Ngunit hindi niya ito pinansin. Dali-daling kumuha siya ng palangganang may tubig at bimpo mula sa maliit na bar counter ng kondo. Lumuhod siya sa tabi ni Calix at marahang pinunasan ng pawisang mukha nito. Tahimik lang si Tamara. Nakapamewa, ngunit halatang kumukulong dugo sa bawat galaw niya. Matulog ka na at magpahinga. Mahina niyang bulong habang pinupunasan ang noo ni Calix. Ngunit bago pa siya makaiwas, bigla siyang kinabig nito. Mahigpit na hinilang batok niya at nagdikit ang kanilang mga labi. Nalaki ang mga mata niya at hindi nakakilos sa gulat. Ramdam niyang init ng halik, magkahalong pananabik at takot. Lara, garalgal na bulong ni Calix. Hindi pa tuluyang bumibitaw. Ano ba yan? Malakas sa sigaw ni Tamara. Halos mabaliw sa nakita. Agad siya nitong hinila palayo kay Calix at tinaas ang kamay. Akmang sasampalin siya, pero mabilis na nasalo niyang kamay nito. Subukan mo padapuin sa akin ang kamay mo, anyang matalimang tingin. Galit na galit si Tamara, nanginginig sa inis, habang nakatitig lang siya dito at muling ibinaling ang atensyon kay Calix. Samantala, mahina ngunit malinaw na narinig nilang boses ni Calix. Lara, I wanna make love to you. Anas nitong tila wala sa sarili. Bahagyang minulat ni Calix ang kanyang mga mata. Namumungay at mabigat dahil sa alak. Inulit nitong sinabi, pausat garalgal ang tinig. I wanna make love to you, Lara. Please, stay with me. Halos manigas siya sa kinauupuan. Habang si Tamara naman ay kaagad na lumapit, nakangisi, parang balak gawin ang sandaling yon. Shh, Calix, mahinang bulong ni Tamara habang inaabot ang mukha nito. Ako to, nandito ako. Hindi kita iiwan. Ngunit bago pa man ito makalapit ng tuluyan, ay pilitong inaninag ni Calix, biglang hinawi nitong kamay ni Tamara. Lara, paulit-ulit itong tinatawag ang pangalan niya para bang ito lang ang natatandaan at kakapitan. Lara, matalimang titig si Tamara sa kanya. Halos lumuwa ang mata sa selos at galit, pero wala itong nagawa ng tuluyang mapapikit si Calix at nakatulog. Tahimik ang buong silid, mabigat ang hanging bumabalot sa kanila.
Walang may gustong umalis. Sa halip, kapwa sila naupo sa magkabilang panig ng sofa. Siya sa kanan, si Tamara sa kaliwa. Kapwa nagbabantay. Parehong hindi nagpapaubaya at walang nagbigay ng pagkakataon na isa lamang ang matira sa tabi ni Calix. Sa gitna nila, mahimbing na natutulog si Calix. Ngunit tila balisa dahil sa patuloy pa ring pag-ungol nito. Lara, Lara. At sa bawat pagbanggit ng pangalan niya, mas lalong nalilisik ang mga mata ni Tamara at mas lalong kumakabog ang dibdib niya. Habang nagbabantay siya sa isang gilid, hawak pa rin ang basang pamunas na ginamit niya kanina at paminsan-minsang dinadampian ang noo at mukha ni Calix. Sa kabila naman, nakasandal, si Tamara nakahalukip-kip at halos mabutas na ang balat niya sa tindi ng tingin. Ano ba talagang habol mo, Lara? Basag ni Tamara sa katahimikan. Malamig at mapanlait ang tinig. Wala na kayong dapat na ugnayan ni Calix. Tapos na kayo. Matagal na. Kami nang magkarelasyon. Hindi agad siya sumagot. Tinitigan lang niya ito, saka siya ngumiti ng manipis. Kung tapos na kami, bakit pangalan ko pa rin ang binabanggit niya? Nadinig mo naman. Pangiinis niya. Saglit na natigilan si Tamara, pero mabilis din itong nakabawi. Lasing siya. At kapag lasing, kung sino-sinong binabanggit. Don't flatter yourself. Bahagya siyang umiti, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Kung lasing siya, kahit sino ang pwedeng banggitin. Bakit hindi pangalan mong binanggit niya? Pumuyom ang kamao ni Tamara, ngunit pilit nitong pinanatili ang pinot kontroladong anyo. Don't be too confident, Lara. May paraan para burahin ka sa alaala niya. At gagawin ko yon. Sa akin, si Calix. Subukan mo. Good luck. Kinabukasan, dahan-dahang minulat ni Calix ang mga mata. Sinalubong siya ng liwanag ng araw na tumatagos sa kortina. Masakit ang ulo niya dahil sa alak kagabi, ngunit malinaw na may dalawang babae sa tabi niya. Sa kanan niya, nakatulog si Lara habang nakasandal sa sofa, nakayukong ulo at nakapikit. Sa kaliwa naman si Tamara, nakahilig at nakakapit sa braso niya, na kaagad niyang inalis. Napangiti siya ng unang bumungad sa kanya si Lara. Maingat niyang inangat ang kamay at hinaplos ang pisngi nito. Lara, mahinang tawag niya. Puno ng lambing, namulat ng mata si Lara. Agad na napatingin sa kanya. Naghinang ang kanilang mga mata. Napansin naman sila ni Tamara. Agad itong gumalaw at sumiksik kay Calix. Calix, you're awake? I took care of you all night. Ani Tamara, nilalapit ang sarili sa lalaki. Marahas nang inalis ang kamay ng babae sa kanyang braso. Anong ginagawa mo dito, Tamara? Get out! Nagulat si Tamara. What, Calix? I said get out! Malinaw, marina at walang espasyo para sa pagtutol. Nag-init ang mukha ni Tamara sa kahihiyan. Sumulyap to kay Lara na noon ay nakatingin lang. Walang sinasabi, ngunit alam niyang tila siyang tunay na panalo sa oras na yon. Mariing kumuyom ng kamay ang babae bago tumayo. Bakit ako aalis? Girlfriend mo ko, Calix. Ako ang dapat na nasa tabi mo. You're not my girlfriend and I'm ending whatever kind of relationship we had. I'm terminating our contract. Calix, mahal kita. Huwag mo namang gawin sa akin to. Anitong nagsusumamo. Hindi kita mahal. Umalis ka na, Tamara. Ani Calix sa tinilan ng braso ng babae at pinagsara nito ng pinto. Hindi pa tayo tapos, Lara. Matalim nitong sambit bago nagmarcha palabas ng kondo. Malakas ang pagbagsak ng pinto. Bumuntong hininga siya at bumaling kay Lara, muling ngumiti. Salamat dahil hindi mo ko iniwan kagabi. Ginawa ko lang ang dapat at saka baka anong gawin sa'yo ni Tamara kung wala ako. Lara, ayoko umalis ka pa sa tabi ko. Magsama na tayo ulit. Anitong hinawakan ng kanyang kamay. Nanatiling tulala si Lara habang hawak ni Calix ang kanyang kamay. Lara, huwag na nating ituloy ang annulment. Tayo na lang ulit. Kalimutan natin ang nakaraan at magsimula ng bagong buhay. Napatingin siya at nagulat sa narinig. Calix, kinapit itong kanyang kamay. Tila takot na baka tuluyan na siyang lumayo. Pakinggan mo muna ako. Gusto kitang maging asawa ulit. At gusto kong maging ama kay Katie. Gusto kong bumuo ng pamilya kasama kayo. Mabilis ang tibok ng puso niya. Pinilit niyang maging matatag. Calix, magulo pa dahil sa mga nangyayari sa Megawide. Mag-focus muna tayo sa paghahanap ng solusyon sa problema ng kumpanya. Umiling si Calix. Mariin ang titig sa kanya. Hindi, Lara. Hindi na ako makakapaghintay. Dahil sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong naiisip na wala akong ibang gusto kundi ikaw.
Wala akong ibang kailangan kung hindi ang pamilya natin. Baliwala ang yaman kung mawawala ka. Natigilan siya, hindi niya alam kung totoo nga bang sinasabi ni Calix. Ngunit totoo man o hindi, walang makakapagpabago sa desisyon niyang ilayo ang anak sa kaguluhan. Pero hindi ganun kadali ang sinasabi mo. Saka na natin pag-usapan kapag maayos ng lahat. Ikaw nang nagsabi, hindi natin kilalang kalaban at mapanganib. Mahigpit ang kapit ni Calix, halos ayaw siyang pakawalan. Naunawaan ko at igagalang ko ang desisyon mo. Pero gusto ko lang malaman mo, handa akong bumawi. I have my lifetime para ipakita sa iyong pagbabagong handa akong gawin. Basta wag mong ituloy ang annulment. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Please, Lara. Hindi siya makatingin na diretsyo. May bahagi sa kanya na gustong maniwala. Gustong sumuko sa init ng titig ni Calix. Pero may bahagi rin pinoprotektahan ng sarili at si Katie. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay. Bagamat ramdam niyang ayaw siyang pakawalan ng lalaki. Calix, hanapan muna natin ang solusyon ng problema sa Megawide. Magtulungan tayo para mapabilis. Tumango si Calix. Nanatiling nakatitig ito sa kanya. Sabihin mo nga sa akin, Lara. Unti-unti nitong nilapitan siya hanggang sa halos magdikit ng kanilang mga muka. Kaya ka ba bumalik? Dahil inutos ni Lolo Matias. Parang kinurot ang puso niya, napalunok siya. Hindi siya kaagad nakasagot. Answer me, mariing sabi ni Calix. Halos nanginginig ang boses. Don't deny. May malaking halaga na nailipat na naman sa pangalan mo. Hindi na siya nakatiis. Dahan-dahan siyang tumango. Oo, Calix. Nalaki ang mga mata nito at sandaling natigilan. Nakiusap si Lolo Matias. Pagpapatuloy niya, pinipilit ipiliwanag ang panig. Hindi para kontrolin ka, o hindi para tulungan ka. Dahil alam niyang, hindi madali ang lahat ng ito. Alam niyang nag-iisa ka. At oo, tinanggap kong perang binigay niya. Lumayo si Calix. Parang ayaw paniwalaan ang naririnig. So bumalik ka, hindi dahil sa sarili mong desisyon, kung hindi dahil sa utos ng lolo ko. Mabilis siyang umiling. Lumapit kay Calix at hinawakan ng baraso nito. Parang ganun na nga, pero bukal sa loob ko ang pagtulong sa'yo. Tahimik na naupo muli sa sofa si Calix. Lara, mababa't mabigat ang boses nito. Ano ba talagang nangyari sa nakalipas na 6 na taon habang wala ko sa buhay mo? Tanong nitong nagpabago sa kanilang usapan. Napapikit siya. Alam niyang darating ang tanong na ito, ngunit hindi pa rin siya handa. Saglit siyang huminga ng malalim bago tumingin kay Calix. Pinilit niyang maging matatag ang tinig. Naging masaya kami ni Santi. Parang biglang namutla si Calix, ngunit pinilit nitong manatiling kalmado. Masaya. Ulit nito. Mabagal na parang dinudurog ang bawat pantig. Tumango siya, pilit pinaninindigan ng kasinungalingan. Oo, magaan ang buhay ko kasama siya. Maalag at mapagmahal si Santi. Nanginginig ang panga ni Calix, tila pinipigilan ng galit. Mainam kung naging mabuti siya sa inyong mag-ina. Oo, ibang klase ng pagmamahal ang binigay niya. Tumayo si Calix, naglakad palayo, hawak ang sentido na tila sasabog ang ulo. So habang ako, nilalamon ng lungkot, ng responsibilidad, ng sakit. Ikaw naman pala may perpektong buhay kasama ni Santi. Natigilan siya, sapagkat alam niyang hindi yun ang buong katotohanan. Ngunit kailangan niyang tahiin ang kwento, kahit masakit, para protektahan ang sarili ng anak nila. Calix, mahinahon niyang sabi. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Para kay Katie. Para sa sarili ko. Huwag mong kalimutang ikaw ang nagtaboy sa akin palayo. Alam mo kung bakit kita tinaboy? You betrayed me. Anitong tila may bolang apoy na dumaan sa mga mata. Calix, naungkat na rin lang. Ipagtatanggol ko na rin ang sarili ko. Wala akong ginawang masama. Oo, nag-usap kami. Pero ginawa ko yun para malaman ang plano nilang masama laban sa'yo. Gustong-gusto kong paniwalaan na wala kang kasalanan kahit naguhumiyo ang ebidensya, pero bakit bigla ka nalang naglaho noon na hindi ka nagpaliwanag? Wala kahit isang sandali na nataksil ako sa'yo at sa kumpanya. May pansarili akong dahilan. Then bakit pinili mong lumayo? Kesa magpaliwanag na inosente ka at ngayon nagbabalik ka? Utos nga ba ni Lolo Matias o ni Santi? Umamin ka na, Lara. Nalamig siya. Sa bigat ng titig ni Calix, alam niyang wala na siyang kawala. Humugot siya ng malalim na buntong hininga bago tuluyang nagsalita. May sakit si Lolo Matias. May taning na siya, Calix. Nakiusap siya at hindi ko kayang tanggihan ang huling hiling ng matanda, kaya ako bumalik. Napatigil si Calix. Unti-unti siyang tumayo
hawak ang ulo at tila naguguluhan. Si Lolo Matias, may tani. Lara, anong sinasabi mo? Huminga siya ng malalim, pinilit iguhit ang lakas sa tinig niya. Sinabi niya na siya na magtatagal. Kailangan kong tulungan katang Megawide gamit ang malaking shares ko. Yun ang bili niya sa akin. Biglang napakunot ang noo ni Calix at isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi nito. Lara, matagumpay ang operasyon ni Lolo Matias. Nakaligtas siya. Malakas na siya ngayon. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Unti-unti siyang napaatras. Hindi makapaniwala sa narinig. Ibig bang sabihin ay naisahan siya ni Lolo Matias? Grabe, hindi ba? Ang akala nating muling pagsisimula ni Lara at Calix ay nabahiran agad ng duda. Isipin nyo, ang akala ni Lara na huling-hiling ng isang matandang may sakit, isa palang malaking paglalaro sa kanyang emosyon. Ramdam na ramdam natin ang sakit ni Calix. Ang malaman ng taong inasahan niyang kakampi ay may tinatagong katotohanan dahil sa utos ng iba. Ito ang patunay na sa gitna ng pag-ibig at negosyo, ang katotohanan ng pinakamahirap na presyo na kailangang bayaran. Bago tayo maghiwa-hiwalay, may isang mahalagang aral na tayong dapat tandaan. Ang tiwala hindi lamang nakasalalay sa kung anong nararamdaman natin, kundi sa kung gaano tayo katapat kahit sa pinakamahirap na pagkakataon. Minsan, ang mga desisyong ginagawa natin para sa kabutihan ng iba, tulad ng ginawa ni Lara, ay maaring maging sanhi ng lalong malaking pagkawasak kapag hindi ito nakabatay sa buong katotohanan. Tandaan, ang pagkakamali ay pwedeng patawarin, pero ang kasinungalingan ay laging may paraan para mabunyag sa maling pagkakataon. Huwag tayong matakot na magsabi ng totoo, gaano man ito kasakit dahil ang pundasyong may bahid ng panlilinlang ay hindi kailanman magtatagal. Don't forget to like, subscribe at pindutin ang notification bell para sa susunod na yugto ng ating teleserye. See you sa susunod na update, mga ka-Love Summer.